Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikinig, umaasa at nakakaramdam sa bawat kwentong tulad nito. Hindi marangya ang buhay ni Serafin Lorente, pero may isang bagay sa kanya na hindi kayang bilhin ng kahit sinong mayaman, ang tahimik at natibay niyang dangal. Sa edad na 26, kilala siya sa bayan ng San Isidro bilang isang mahusay na event stylist. Hindi man siya nakapagtapos sa mamahaling paaralan, may likas siyang galing sa pag-aayos ng bulaklak, pagdidisenyo ng simpleng handaan at pagbibigay buhay sa kahit maliit na espasyo gamit lamang ang tiyaga at malikhaing kamay. Kapag may kasal, binyag o debut sa baryo, si Serafin agad ang hinahanap ng mga tao. Anak, bawasan mo naman ang trabaho mo. Madalas sabihin ng kanyang ama na si Gaspar Lorente habang nakaupo sa lumang tumba-tumba sa harap ng kanilang maliit na bahay. Mula umaga hanggang gabi, hindi ka halos nagpapahinga. Ngumingiti lang si Serafin habang inaayos ang mga ribbon at artificial flowers sa mesa. Kailangan po, Tay. Hindi naman pwedeng puro kayo ang mag-alala. Saka, masaya ako kapag may ginagawa. Masaya ka, oo. Mahina, ngunit makahulugang sabi ni Gaspar. Pero kailan ka magiging masaya para sa sarili mo? Napapatigil si Serafin sa tuwing sinasabi iyon ng ama, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil matagal na niyang natutunang unahin ng ibang tao bago ang sarili. Mula nang pumanaw ang kanyang ina na si Rosenda noong 12 taong gulang pa lamang, siya na ang naging sandigan ni Gaspar. Lalo na nang namastroke ang kanyang ama 4 na taon na ang nakararaan, dahilan para hindi na ito makapagkarpintero ng maayos. Kaya kahit payak ang kita ni Serafin, pilit niyang pinagkakasya ang bawat sentimo. May notebook siyang laging dala, doon nakalista ang lahat. Pambili ng gamot ni Gaspar, bayad sa kuryente, utang sa butika at kaunting ipon para sa mas magandang kinabukasan. Ngunit dumating sa buhay niya si Leandro Valleña, ang lalaking sa unang tingin ay tila hindi kabilang sa mundong ginagalawan niya. Nagkakilala sila nang kunin si Serafin bilang stylist sa anniversary celebration ng isang housing project na hawak ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Leandro. Hindi siya agad humanga sa lalaki dahil sa yaman nito. Sa totoo lang, inakala pa niyang isa lamang itong supladong executive na sanay utus-utusan ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Noong araw na iyon, muntik nang matumba ang isang mabigat na panel sa stage habang nag-aayos siya ng backdrop. Hindi niya napansin na lumuluwag na ang bakal sa itaas. Isang malakas na braso ang biglang humila sa kanya palayo. "Mag-iingat ka," sabi ng isang boses na kalmado ngunit may halong kaba. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking matangkad, maayos manamit at may mga matang hindi mapagmataas gaya ng inaasahan niya. Si Leandro iyon. "Salamat," sagot niya, bahagyang namumula. "Hindi ko napansin. Kung mangyari sa'yo, hindi matutuloy ang event at ayokong may masaktan." Napangiti si Serafin. "Sakali akala ko sasabihin mo, sayang ang bayad sa stylist." Bahagyang natawa si Leandro. "Pwede rin, pero mas lamang ang una." Mula noon, nagkaroon ng mga pagkakataon na nagkikita sila. Minsan sa site visit, minsan sa mga events ng kumpanya, at minsan na may dahil sadyang gumagawa ng paraan si Leandro para makita siya. Hindi sanay si Serafin sa lalaking may kaya, ngunit marunong makinig. Kapag magkausap sila, hindi siya tinatanong ni Leandro kung bakit luma ang cellphone niya o kaya bakit simple lang ang kanyang damit. Sa halip, ang tanong nito lagi ay, "Kumusta ang tatay mo?" o "Napapagod ka ba sa trabaho?" Sa una, ay tinutulan ni Gaspar ang panliligaw ni Leandro. "Anak," maingat niyang sabi isang gabi habang umuulan sa labas. "Hindi sa minamaliit kita, pero ang mga mayayamang pamilya bihirang tumanggap ng buong buo. Baka masaktan ka lang."
Tahimik si Serafin habang tinitignan ng patak ng ulan sa bintana. Mabait naman po si Leandro. Pwedeng mabait ang lalaki, pero iba ang laban kapag pamilya na niya ang humusga sa'yo. At tama si Gaspar. Sa unang araw pa lang na ipinakilala siya ni Leandro sa mansion ng mga Valenia, ramdam na agad ni Serafin na hindi siya welcome. Ang mansion ay napakalaki, halos parang hotel sa kinis at lawak. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may lamig siyang nararamdaman na hindi galing sa aircon, kundi sa mga matang nakatingin sa kanya. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Isabel Valenia. Tuwid ang likod, nakaperlas at may titig na parang kayang sukatin ang pagkatao ng isang tao sa loob lamang ng ilang segundo. Ito po si Serafin, masayang pakilala ni Leandro. Siya po ang sinasabi ko sa inyo. Tiningnan siya ni Doña Isabel mula ulo hanggang paa bago marahang sumimsim ng tsaa. Ah, ikaw pala iyon. Opo, magandang hapon po. Magalang na sagot ni Serafin. Event stylist, tama? Malamig na tanong ng matanda. Opo. Inilapag nito ang tasa. Magaling ka raw mag-ayos ng bulaklak. Magandang skill yan. Praktikal. Hindi alam ni Serafin kung papuri ba iyon o hindi. Ngulit bago pa siya makasagot, sumingit na ang isang babae na may makapal na make-up at mapanuyang ngiti. Siya si Maristela, nakatatandang kapatid ni Leandro. Kuya, ang simple naman pala, sabi nito, walang prenong tumawa. Akala ko kung sino ng Diyosa ang pinupuri mo. Maris, saway ni Leandro. Ano? Totoo naman. Lumingon ito kay Serafin. Huwag kang kabahan, prangka lang talaga ako. Sa isang sulok naman ay naroon si Tia Abeluna, ang kapatid ni Doña Isabel, na parang laging may handang puna sa lahat. Nakakatuwa naman, wika nito. May charity project na pala sa pamilya. Napakagatlabi si Serafin, ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang kapag sumagot siya, lalo lamang lalaki ang gulo. Sa pagkakataong iyon, isang matandang lalaki lamang ang lihim na tumingin sa kanya ng may habag. Si Tansing, ang hardinero ng mansyon, na may puting buhok at mabagal maglakad pero matalas ang pakiramdam. Habang nasa kusina siya upang tulungan mag-ayos ng plato, nilapitan siya ng kasambahay na si Belen, isang babaeng madaldal ngunit may butihing puso. Iha, mahina nitong sabi habang nag-aabot ng tubig. Huwag mong masyadong damdamin ang mga sinasabi nila. Ganito na sila kahit kanino. Ngumiti ng pilit si Serafin. Okay lang mo, sanay naman ako. Umiling si Belen. Walang taong dapat masanay sa pangmamaliit. Ang mga salitang iyon ang tumatak sa isip ni Serafin. Sa kabila ng pagtutoy ng pamilya, itinuloy pa rin ni Leandro ang panliligaw. Dumaan ang mga buwan at sa gitna ng maraming panguhusga at pasaring, mas nakilala ni Serafin ang kabutihan ng lalaki. Hindi perpekto si Leandro. Minsan ay masyado itong tahimik. Minsan ay hindi kaagad siya maipagtanggol sa harap ng pamilya nito. Ngunit ramdam niyang mahal siya nito sa abot ng kayang ipaglaban ng isang lalaki na lumaki sa aniw ng istriktong ina. Nang mag-propose si Leandro sa munting hardin ng simbahan kung saan nakalibing ang ina ni Serafin, napaluha siya. Wala akong maipapanggakong marangyang buhay na walang gulo, sabi ni Leandro habang hawak niya ang nanginginig niyang kamay. Pero gusto kong subukan. Kasama ka. Sumagot si Serafin sa mahinang tinig. Hindi ko kailangan ng marangya. Ang gusto ko lang, totoo. Ikinasal sila sa isang simpleng seremonya. Hindi man masaya ang pamilya Valenia, dumalo pa rin sila upang hindi mapahiya sa publiko. Ngunit kahit sa araw ng kasal, hindi nawala ang pait ni Doña Isabel. Sa reception, habang abala ang mga bisita, lihim nitong sinabi kay Serafin, "Makinig ka sa akin. Ang kasal ay hindi garantiya ng pagtanggap.
hindi porket napasok mo ang apelyido namin ay isa ka na sa amin. Diretso siyang tumingin sa matanda. Hindi ko po hiningi ang apelyido ninyo para maging iba. Minahal ko po ang anak ninyo. Madali sabihin yan. Tugon ni Doña Isabel. Tingnan natin kung gaano katatagal. At talagang hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Serafin sa mansyon ng mga Valenya dahil yon ang gusto ni Doña Isabel para raw mas mabantayan kung paano mamuhay ang bagong asawa ng anak niya. Doon mas lalo niyang naranasan ang hindi tahasang pang-aapi. Minsan, pinapalitan ni Maristela ang ayos na mga bulaklak na ginawa niya at sasabihing mukhang pangperya. Minsan na may pinaparinggan siya ni Aveluna sa hapagkainan. Sa panahon ngayon talagang uso na ang umaangat sa pamamagitan ng pag-aasawa. Sasabihin nito habang kunwari walang pinatatamaan. At sa tuwing mangyayari iyon, bahagyang hihigpit ang hawak ni Leandro sa kubyertos, ngunit madalas ay hindi ito makapagsalita agad. Iyon ang pinakamasakit para kay Serafin, hindi ang insulto, kundi ang katahimikan ng taong inaasahan niyang kakampi. Gayunman, hindi siya lubusang nag-iisa. Tuwing madaling araw, kapag nagdidilig si Tansing ng mga halaman sa hardin, inaabutan siya nito ng sariwang sampagita. Para sa kwarto mo, iha, sabi nito. Para kahit papaano, may amoy na totoo sa bahay na ito. Si Belen na may palihim na nagtitira ng paborito niyang ginataang mais kapag alam nitong hindi siya pinakikitunguhan ng maayos sa hapunan. At si Dindo, ang mekanikong kapitbahay ni Gaspar, ay patuloy na tumutulong sa kanyang ama sa tuwing hindi siya makauwi agad. Isang hapon, umuwi si Serafin sa bahay ng ama niya, dala ang ilang gamot at prutas. Nadatnan niya si Gaspar na nakatingin lamang sa lumang radyo. Anak, mahinang sabi nito, masaya ka ba talaga? Umupo siya sa tabi nito at sandaling hindi nakasagot. Minsan po, sagot niya sa wakas. Minsan hindi, pero pinipili ko pong ayusin. Hinawakan ni Gaspar ang kamay niya. Huwag mong hayaang masanay ka sa sakit. Hindi lahat ng pagtitiis ay kabutihan. Napayuko si Serafin. Alam niyang may punto ang ama, ngulit bahagi ng puso niya ang umaasang balang araw ay matatanggap din siya ng pamilya Valenya. At parang narinig ng tadhana ang tahimik niyang dasal. Habang papalapit ang kanyang ika-27 harawan, unti-unting nagbago ang kilos ng mga tao sa mansyon. Isang umaga, nadatnan niyang nakangiti si Doña Isabel habang pinagmamasdan siya sa breakfast table. Serafin, tawag nito sa kanya, sa tonong halos hindi niya makilala. Ano ba ang gusto mong handa sa birthday mo? Napahinto siya sa pagsubo. Po? Mukha ka namang mabait na manugang, sabi ng matanda. Panahon na sigurong bigyan ka rin namin ng kaunting saya. Maging si Maristela ay biglang naging malambing. Ate na kita ha, sabi nito kunwari habang inaakbayan siya. Siyempre dapat special ang birthday mo. Pagkatapos ng almusal, hinanap siya ni Belen sa laundry area. Iha, pabulong nitong sabi. Hindi ko alam kung bakit, pero kabahan ka sa sobrang bait nila. Napakunot ang noon ni Serafin. Bakit naman po? Ewan ko, sagot ni Belen. Matagal na akong nagtatrabaho rito. Kapag biglang bumait ang mga taong walang ugaling bumait, may dahilan. Natahimik si Serafin. Nang gabing iyon, habang magkatabi sila ni Leandro sa silid, inilapag nito ang laptop at ngumiti sa kanya. Mukhang okay na si mama sayo. Napansin mo rin? Tanong niya. Oo, sabi ko naman sayo, darating din tayo ron. Hindi agad nakasagot si Serafin. Nais niyang maniwala. Nais niyang yakapin ang posibilidad niya sa wakas ay magiging maayos na ang lahat. Na baka matapos ang mahabang panahon ng pagdududa, may liwanag ding naghihintay sa dulo. Pero sa labas ng kanilang bintana, sa madilim na bahagi ng hardin, may aninong tahimik na nakatayo malapit sa bakod. Isang payat na babae na gusgusin ng damit, nakamasid lamang sa mansyon na tila may gustong sabihin ngunit hindi makalapit. At sa loob ng bahay, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa kaarawan ni Serafin Lorente, may mga matang hindi nakatingin sa dekorasyon, hindi sa pagkain at hindi sa kasiyahang kunwari ay inihahanda.
May mga matang nakatuon sa tamang oras, sa tamang sandali, at sa isang regalo na magpapabago ng buong buhay ni Serafin Lorente. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka na mag-iwan ng komento kung saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang binabasa mo ito, may iba ring sabay na kinakabahan, nasasaktan at umaasang magiging maayos din ang buhay ng ating bida. Sa pagsapit ng umaga ng kaarawan ni Serafin Lorente Valleña, maaga pa lamang ay gising na ang buong mansyon ng mga Valleña. Mula sa kusina hanggang sa malawak na bakuran, abala ang mga kasambahay sa paghahanda. Ang mga mesa sa Garden Pavilion ay nababalutan ng mamahaling puting tela, ang mga upuan ay may mga ribon makulay champagne. At sa gitna ng lahat ay may malaking floral arch na gawa sa imported roses at lilies. Ngulit kahit napakaganda ng ayos ng lugar, may kakaibang bigat na hindi maipaliwanag ni Serafin. Parang may hindi tama. Habang tinitingnan niya mula sa bintana ng silid ang mga taong nagmamadaling maghanda, biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Belen noong nakaraang araw. Kapag biglang bumait ang mga taong walang ugaling bumait, may dahilan. Maaga kang yatang nagising. Sabi ni Leandro, kakabangon pa lamang mula sa kama. Birthday mo na, bakit parang problemado ka? Lumingon si Serafin at pilit na ngumiti. Hindi ko rin alam, parang may kakaiba lang. Lumapit si Leandro at hinawakan ng balikat niya. Normal lang yan, baka overwhelmed ka lang. Tingnan mo naman, bihira ka nilang gawa ng ganito. Gusto ko ring maniwala na nagbabago na si Mama. Hindi agad sumagot si Serafin. Gusto niya ring maniwala pero masyado ng maraming pagkakataong nasaktan siya para lubos na magtiwala sa biglang paglalambing ng biyena niya. Maya-maya pa'y kumatok sa pinto si Maristela. Nakangiti ito, ngunit gaya ng dati, may kakaibang talim pa rin ng mga mata. "Birthday girl!" Masigla nitong bati. "Bumaba ka na, ang dami ng bisita. At teka, isuot mo yung dress na pinadala ni Mama. Nasa sofa." Napalingon si Serafin sa kahon. Isang mamahaling silk dress na kulay mapusyaw na asul ang laman nito. Maganda iyon, ngunit nang hawakan niya ang tela, ay tila lalo siyang nakaramdam ng paninikip sa dibdib. "Hindi ba maganda?" tanong ni Maristela. Nakataas ang kilay. "Maganda," sagot niya. "Nagulat lang ako." "Nako, masanay ka na. Parte ka na ng pamilya." Ngumiti si Maristela ngunit saglit ding nagbago ang tono nito. "At sana naman, ngayong spesyal ang araw na ito, marunong kang makisama." Nang makaalis ito, napaupo sandali si Serafin sa gilid ng kama. Naramdaman niyang may gusto siyang sabihin kay Leandro, ngunit nang makita niyang masaya ang kanyang asawa at tila umaasang magiging maayos na rin sa wakas ang relasyon nila ng pamilya nito, pinili na lamang niyang manahimik. Pagsapit ng 11:00, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Naroon ang ilang business partners ng mga Valleña, mga kapitbahay, at maging ilang malalapit na kakilala ni Leandro. Dumating din sina Dr. Mirel Sarmiento, ang matalik na kaibigan ni Serafin mula sa high school na isa ng doktor sa bayan, at si Attorney Jovin Caldes, abogado at pinsan ni Mirel na minsan nang tumulong kay Gaspar sa problema sa lupa. "Daba? Mukhang prinsesa ngayon, ah?" Nakangiting sabi ni Mirel nang magkayakap sila. Napatawa si Serafin. "Mas mukhang mamahalin ang damit kaysa sa nagsusuot." "Hindi," sabi ni Mirel habang tinitignan siya ng diretsyo. "Ikaw ang nagbibigay buhay sa suot mo." Pero bumaba ang boses nito. "Bakit parang kinakabahan ka?" "Ewan ko," tapat na sagot niya. "Parang may hindi tama. Parang sobrang bait nila ngayon para maging totoo." Nagkatinginan sina Mirel at Jovin. "Sino ba naman ang hindi magdududa?" bulong ni Jovin. "Sa dami ng pinagsama mo sa kanila, bigla silang maghahanda ng enggrande? May dahilan nga siguro." "Hoy!" saway ni Mirel. "Birthday ngayon ni Sefi. Huwag mo munang dagdagan ng iniisip." Pero alam nilang tatlo na hindi simpleng kaba lamang ang nararamdaman ni Serafin. Pagdating ng tanghali, nagsimula ng programa. Nasa gitna ng bakuran si Doña Isabel Valena. Eleganteng-elegante sa pulang saya, hawak ang mikropono na parabang siya ang tunay na bida sa handaan. "Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagdalo sa kaarawan ng aking manugang na si Serafin.
Napatingin ang mga tao kay Seraphine. Halos hindi siya makapaniwala na sa unang pagkakataon ay tinawag siyang manugang ng biyena niya nang walang halong paglalambing. Hindi naging perpekto ang aming pagsasama sa simula, pero sa pagdaan ng panahon, nakita namin ang kabutihan ng puso niya. At ngayon, nais naming iparamdam sa kanya na bahagi na talaga siya ng pamilya. May marahang palakpakan mula sa mga bisita. Sa isang gilid, nakatingin si Leandro sa kanyang asawa. Halatang natutuwa sa nangyayari. Maging si Gaspar na inihatid ni Dindo mula sa kanilang bahay ay tila bahagyang nabunutan ng tinik ng marinig iyon. Ngunit si Seraphine, sa kabila ng lahat, ay hindi pa rin lubos na matahimik. "Seraphine?" tawag ni Doña Isabel. "Lumapit ka rito." Mabagal siyang lumakad papunta sa gitna. Mula sa likod ng stage, itinulak papasok ng dalawang lalaki, utility, ang isang sasakyang bago, makinang at nakabalot sa malaking pulang ribon. Nagkagulo sa tuwa ang ilang bisita. "Bagong kotse ba yan?" bulasta ni Mirel mula sa mesa nila. Ngumiti si Doña Isabel at iniwat ang susi kay Seraphine. "Para sa'yo yan, para hindi mo na kailangang mahirapan, para maging masaya ka." Saglit na tila tumigil ang mundo ni Seraphine. Hindi iyon maliit na regalo. Hindi iyon bulaklak, hindi alahas, hindi simpleng handbag. Isang sasakyan iyon, isang regalong ni minsan ay hindi niya inakalang ibibigay sa kanya ng pamilyang halos ayaw siyang tanggapin. "Po?" mahinang sabi niya. "Hindi mo ba tatanggapin?" tanong ni Maristela, kunwari natatawa. "Baka naman iniisip mong may kapalit." May ilang bisitang napatingin. Ramdam ni Seraphine ang pamilyar na pait sa huling sinabi nito, ngunit mas nanaig ang pagkalito niya sa biglang kabutihan ng mga ito. Lumapit si Leandro at marahang hinawakan ang siko niya. "Tanggapin mo na, Sefi. Mukhang gusto na nilang talagang bumawi." Napatingin siya sa asawa. Sa mga mata nito, walang bakas ng hinala, puro pag-asa lamang. Dahan-dahan niyang inabot ang susi. Sa sandaling iyon, nagpalakpakan ang mga tao. Ilang camera phones ang itinaas. May nag-video pa. Sa gilid ng bakuran, nakita niyang tahimik na nakatayo si Tansing, at kahit malayo, napansin niyang hindi ito nakangiti. Parang may gusto itong sabihin, ngunit hindi makasingit hadami ng tao. "Subukan mo na, Sefi!" sigaw ni Aveluna mula sa lamesa. "Sumakay ka na para mas masaya." "Oo nga," pakli ni Maristela. "Paandarin mo na, tingnan natin kung bagay sa'yo." Mabilis ang naging kilos ng mga tao, parang may script na hindi alam ni Seraphine. Parang gusto nilang mapilitan siyang lumapit sa sasakyan sa harap ng lahat. Huminga siya ng malalim at nagsimulang lumakad patungo sa kotse. Mainit ang sikat ng araw, ngunit malamig ang kanyang palad habang hawak ang susi. Sa bawat hakbang niya ay lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Nang halos isang dangkal na lang ang layo niya sa driver's seat, may naramdaman siyang kakaibang presensya sa kanan. Isang mahinang kaluskos. Paglingon niya, naroon ang isang payat na babae na gusgusin ang suot, magulo ang buhok, at tila ilang araw nang walang maayos na kain. Hindi niya agad namukhaan, ngunit pamilyar ang mga mata nito. Ito ang anino na nakita niya sa gilid ng bakod nung isang gabi. Bago pa siya makareakta, mabilis itong lumapit at halos idikit ang bibid hatenga niya. "Huwag kang sasakay," pabulong nitong sabi. "May bomba sa loob," nanigas si Seraphine. Parang may malamig na tubig na ibinuhos mula ulo hanggang paa niya. Hindi siya agad nakagalaw, hindi siya agad nakahinga. "Anong sabi mo?" Halos pabulong din niyang tanong, nanginginig ang boses. "May bomba sa loob," ulit ng babae. "Nakita ko kagabi, huwag kang sasakay." Napaatras si Seraphine at sa biglang niyang paggalaw ay napatingin siya ng lahat. "Anong nangyari?" sigaw ni Leandro. Itinuro niya ang sasakyan, nanginginig ang kamay. "Wag! Huwag akong palapitin dyan!" Nagbulbul lang ang mga bisita. "Bakit?" tanong ni Doña Isabel na mabilis na nagbago ang mukha. May nagsabi sa akin." Hindi niya mahanap agad ang boses niya. "May bomba raw sa loob." Isang iglap na katahimikan ang bumalot sa buong bakuran, at kasunod niyon ay isang nakakahiyang pagtawa mula kay Maristela.
Diyos ko naman, malakas nitong sabi. Birthday prank ba to? Nakakahiya sa mga bisita. Totoo po, sigaw ni Seraphine, nangingilid ang luha sa sobrang gulat. May babaeng nagsabi sa akin. Paglingon niya sa tabi niya, naroon pa rin ang gusgusing babae, nakatayo, ngulit handang tumakbo anumang oras. Nakatingin ito sa sasakyan na tila takot na takot. Tignan ninyo, sabi ni Seraphine. Siya ang nagsabi. Lahat ay napatingin sa babae. Ano na naman itong pinapasok sa bahay? Pulbi ba yan? Agad lumapit ang 2 gwardya upang itaboy ang babae, ngunit sumigaw ito. Nakita ko! Totoong sinasabi ko! May nilagay sila dyan kagabi. Sinong sila? Mabilis na tanong ni Jovin, biglang tumayo mula sa mesa. Hindi agad nakasagot ang babae. Sa halip ay napaatras ito ng bahagya. Baliw yata yan, sabi ni Maristela. Paalisin na nga. Ngunit sa halip na hayaan, mabilis na lumapit si Tansing. Sandali, sigaw ang matanda. Wala namang mawawala kung sisilipin muna. Papa, tama si Manong Tansing, sabi ni Leandro, bagamat halatang litong-lito. Para makasigurado lang. Hindi na kailangan, singit agad ni Doña Isabel. Pinapahiya lang tayo ng babaeng yan. Ngunit hindi nito natapos ang sasabihin dahil sumingit si Dindo na kararating lamang matapos ihatid si Gaspar sa gilid ng bakuran. Patingin ga? Sabi nito, mabilis na lumapit sa kotse. Mekaniko ako, isang tingin lang. Kasabay niyang lumapit si Tansing. Nagsimulang umugong ang bulungan ng mga bisita. Ang kanina'y masayang handaan ay napalitan ng matinding kaba. Lumuhod si Dindo at sinilip ang ilalim ng dashboard. Maya-maya pa'y napataas siya ng ulo at sa mukha niya ay wala na ang dating kumpiyansa. Leandro, tawag niya, pigil ang boses. Huwag lumapit ang kahit sino. Biglang nanlamig ang paligid. Anong nakita mo? Tanong ni Leandro. May ilang segundong katahimikan bago sumagot si Dindo. May nakakabit nga. Napasinghap ang mga tao. Si Mirelle agad na lumapit kay Seraphine at hinawakan siya sa braso ng mahigpit. Si Gaspar naman, kahit hirap tumayo, ay pilit na tumindig mula sa upuan niya, nanginginig sa takot. Anong ibig mong sabihin na may nakakabit? Sigaw ni Doña Isabel, ngulit ngayon ay halatong hindi na kontrolado ang boses nito. Hindi ako pulis, sabi ni Dindo, pero sapat ang alam ko para sabihing hindi yan normal na wiring, posibleng explosive device yan. Nagkagulo ang mga bisita. May ilang napaurong, may sumidaw, may nahagilap ang kunin ng mga anak nila. Ang dating musika sa speaker ay biglong pinatay ni Belen habang nanginginig ang kamay. Ako na ang tatawag sa pulis, sigaw ni Belen sa katumakbo pa loob. Ilayo niya si Seraphine, utos ni Mirelle. Agad hinila ni Leandro ang asawa niya palayo, ngunit ramdam ni Seraphine ang paninigas ng buong katawan niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang ilang segundo na lang sana ay sumakay na siya roon. Ilang segundong pagpupunistig pa sana mula sa mga tao at baka wala na siya. Napalingon siya sa pulubing babae. Nakatayo pa rin ito sa may puno. Humihingal, tila handang tumakas sakaling siya ang sisihin ng lahat. Lumapit si Seraphine dito sa kabila ng kaguluhan. Salamat, mahina niyang sabi, nanginginig pa rin ang boses. Tumingin ang babae sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Seraphine ang takot at lungkot sa mata nito. Hindi ng isang baliw, kundi ng isang taong may alam na hindi kayang basta baliwalain. Hindi kita kilala, sabi ni Seraphine, pero iniligtas mo ako. Bago pa makasagot ang babae, dumating ang mga pulis at barangay tanod. Sinara ang paligid, pinalayo ang mga tao, at makalipas ang ilang nakakabinging minutong paghihintay, kinumpirma ng otoridad ang bagay na walang sino man sa bakuran ng gustong marinig. May improvised explosive device nga sa loob ng sasakyan. Parang naputo lang hininga ng lahat. Napaatras si Leandro at napahawak sa ulo. Hindi ito totoo. Hindi ito pwedeng mangyari. Si Gaspar ay napaupo, umiiyak sa katahimikan habang si Mirelle ay pilit pinapakalma si Seraphine na halos hindi na makatayo sa sobrang pagkabigla. Samantala, si Doña Isabel ay nanlilisik ang mga mata, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil tila sa pagkapapahiya. Mabilis itong humarap sa mga pulis. Imposible iyan, mariin nitong sabi. May gustong manira sa pamilya namin. Baka may kaaway ang kumpanya. Sumingit si Maristela, halatang namumutla, ngulit pilit nagpapakatatag. Oo, malamang setup ito. Bakit naman kami gagawa niyan sa sariling handaan? Tahimik na nakinig si Seraphine. Sa loob-loob niya, alam niyang masyado pang maaga para magturo. Ngulit isang bagay ang malinaw sa kanya.
Ang muntik niyang pagkamatay ay hindi aksidente. At hindi iyon ginawa ng tadhana. May nagplano, may naghintay, at sa mismong araw ng kanyang kaarawan, sa araw na kunwari tinanggap siya ng pamilya ng asawa niya, doon niya napatunayan na ang pinakamapanganib ng ngiti ay ang ngiting ibinibigay ng taong nais ka ng tuluyang mawala. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang magkomento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakagaan ng pakihamdam na habang binabasa mo ito, may iba ring sabay sumusunod sa laban ni Serafine. Umaasa na sa gitna ng takot ay may darating pa ring katotohanan at pagbangon. Pagkatapos ng kaguluhan sa birthday party, tila hindi na muling bumalik sa dati ang mansyon ng mga Valenya. Ang lugar na dating punong-puno ng malamig na katahimikan ay lalo pang naging mabigat. Kahit ang tunog ng mga yapag sa marmol na sahig ay parang may kasamang babala. Sa bawat sulok ng bahay, pakiramdam ni Serafine ay may matang nakasunod sa kanya. Maging ang simpleng pag-inom niya ng tubig o ang pagbaba niya sa hagdan ay tila may kasamang pag-aalala na baka mayroon na namang mangyaring hindi niya inaasahan. Hindi na rin siya pinayagang umuwi agad sa bahay ng ama niyang si Gaspar. Ayon kay Leandro, para daw iyon sa seguridad niya. Mas mabuti nang dito ka muna. Sabi nito kinabukasan matapos ang insidente. Halatang hindi pa rin maipinta ang mukha sa sobrang pagkabigla. May mga pulis na rin namang nagbabantay sa labas. Kapag umalis ka rito, baka mas maging delikado. Nakatayo si Serafine sa may bintana ng silid nila. Nakatanaw sa bakuran kung saan kahapon lang ay muntik na siyang mamatay. Delikado? Mahina ngulit matalim niyang tanong. Leandro, sa loob mismo ng bahay na ito, nangyari ang tangkang pagpatay sa akin. Tapos sasabihin mong mas ligtas ako rito? Hindi agad nakasagot si Leandro. Napayuko ito at napahawak sa noo. Hindi ko alam kung sinong may gawa nun. Pero alam mong hindi iyon gawa ng kung sinong estranghero lang, sagot ni Serafine. May access sa sasakyan, may access sa handaan, may access sa oras ng programa. Hindi yun tsamba. Umigting ang panga ni Leandro. Hindi ko ipinagtatanggol si Mama o si Ate Marisquela, pero wala pa tayong ebidensya. Wala pa, ulit ni Serafine, saka siya lumingon. Iyan ang masakit. Halos mapatay ako pero hanggang ngayon, ang iniisip mo pa rin ay baka inosente sila. Tumama ang mga salitang iyon kay Leandro, ngunit wala itong maipantapat dahil sa totoo lang, iyon din ang gumugulo sa isip niya, ang posibilidad na ang sarili niyang pamilya ay may kinalaman sa pinakamadilim na bagay na nangyari sa asawa niya. Sa kabilang dako ng mansyon, mas lalong lumamig ang pagtrato ni Doña Isabel kay Serafine matapos ang insidente. Kung dati may halong peke nitong paglalambing, ngayon ay halatang pagkainis na lamang ang nangingibabaw. Sa hapagkainan ng gabing iyon, habang tahimik na kumakain ang lahat, biglang nagsalita ang matanda. Hindi na sana lumaki ang gulong ito kung hindi nag-iskandalo ang isang hamak na pulubi sa gitna ng handaan. Napahinto si Serafine sa pagsubo. Isabel, sita ni Aveluna, bagaman hindi rin naman talaga ito tutod. Nagkukunwari lamang na neutral. Nandyan na, wala na tayong magagawa. Putol ni Doña Isabel. Meron. Alamin kung sinong may pakana doon, dahil malinaw na may gustong sirain ang pangalan ng pamilya natin. Dahan-dahang ibinaba ni Serafine ang kutsara. Bakit ninyo iniisip agad na pangalan ninyo ang target? Paano kung ako talaga? Tahimik na napatingin sa kanya ang lahat. Si Maristela na kanina pa pasimple lang sumusubo ay humalukip-kip at mapanuyang numiti. Ang dramatic mo naman, para namang ikaw ang sentro ng mundo. Sana nga hindi, kaso ako ang muntik sumakay. Mabilis na tumayo si Leandro. Tama na. Pero hindi nawala ang mga titig. Naroon ang inis ni Doña Isabel, ang paghamak ni Maristela, ang pag-iwas ni Aveluna, at ang tahimik ngunit nagmamasid na mukha ni Tansing sa di kalayuan. Sa unang pagkakataon, malinaw kay Serafine na hindi na simpleng pagiging ayaw sa kanya ang nararamdaman ng ilan sa bahay na iyon. May mas mabigat, mas mapanganib, mas planado. Kinabukasan, dumating sa mansyon sina Attorney Jovin Caldes at Doktora Mirel Sarmiento. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy. Kailangan ng kumilos, sabi ni Jovin habang nakaupo silang tatlo sa maliit na receiving room.
Hindi pwedeng hintayin lang natin ang resulta ng pulis kung may paraan din tayong makalikom ng sarili nating impormasyon. May tiwala ka ba sa investigasyon ng pulis? Tanong ni Mirel. Napabuntong hinga si Jovin. Meron pero limitado, lalo na kung may mayayamang pamilyang pwedeng mag-impluensya. Tahimik si Seraphine. Sa loob ng isang gabi, parang tumanda ang isip niya ng ilang taon. Hindi na siyang babaeng umaasang mababago pang tingin ng pamilya ng asawa niya. Ngayon, isa na siyang babaeng alam ng muntik na siyang patayin ng isang taong may access sa pinakapribadong bahagi ng buhay niya. Anong una nating gagawin? Tanong ni Seraphine. Balikan ng detalye. CCTV sa paligid, mga taong may access sa kotse, sino ang nakakita sa sasakyan gabi bago ang handaan, at higit sa lahat, tinignan siya nito ng diretsyo. Hanapin natin ang babaeng nagbarla sa'yo. Si Nimia, mahinang sabi ni Seraphine. Nagkatinginan sina Mirel at Jovin. Kilala mo siya? Tanong ni Mirel. Hindi, pero nang nakita ko siya kahapon, parang hindi lang siya basta pulubi. Parang may dahilan kung bakit nandun siya. At nang magsalita, hindi siya mukhang gumagawa ng istorya. Sa puntong iyon, pumasok si Belen dala ang tsaa. Tahimik muna itong lumingon sa pinto, saka ibinaba ang tray. Iha, pabulong nitong sabi. May gusto akong sabihin. Lumapit sila rito. Noong gabi bago ang birthday mo, Anito, nagising ako para uminom ng tubig. Mula sa kusina, nakita ko sa may garahe si Maristela. Hindi ko masyadong kita kung sino ang kasama niya dahil madilim, pero may lalaking nakasuot ng cap. May inaabot siyang sobre. Napasinghap si Mirel. Bakit ngayon mo lang sinabi? Takot ako, sagot ni Belen. Alam mo naman kung paano sila rito. Pero nang nakita ko yung nangyari kahapon, hindi na ako mapakali. Kilala ni mo ba yung lalaki? Tanong ni Jovin. Umiling si Belen. Hindi sigurado, pero parang pamilyarang tindig. Parang dati ko nang nakita sa kumpanya. Nag-isip si Seraphine. Biglang sumagi sa isip niya ang ilang dating tauhan ng Valenia Construction na minsan ay nakikita niyang pumapasok sa bakuran. Isa sa mga madalas mapansin noon ay ang driver na si Brix Montelar, isang lalaking hindi palakibo ngunit laging malapit sa utos ni Maristela kapag may lakad ito noon. Si Brix kaya? Maingat niyang tanong. Napataas ang ulo ni Belen. Oo, parang siya nga. Nagkatiginan silang lahat. Kung ganun, sabi ni Jovin, may lead na tayo. Hindi nagtagal, tumulong din si Dindo, ang mekanikong matagal ng kaibigan ng pamilya ni Seraphine. Tinawagan niya ang ilang kakilala niya sa talyer at transport terminal. Bandang hapon, bumalik ito sa bahay ni Gaspar kung saan nagpa siya munang tumuloy si Seraphine sa loob ng ilang araw, sa kabila ng pagtutulok ni Leandro. Nalaman ko na, sabi ni Dindo habang pinupunasan ng pawis sa noo. Si Brix Montelar, 2 linggo nang hindi nagpapakita sa dating niyang inuupahang kwarto sa kabilang bayan, pero may nakita raw sa kanya malapit sa lumang bodega ng kumpanya ng mga Valenia, 3 gabi bago ang birthday mo. Namlamig si Seraphine. Bodega? Tanong ni Gaspar mula sa silya niya. Para saan? Storage daw ng lumang kagamitan, sabi ni Dindo. Pero sabi ng mga nakakakilala sa lugar, bihira nang gamitin iyon sa opisyal na transaksyon. Mas ginagamit yata sa mga di gaanong malinis na usapan. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ni Dindo kung anong ibig sabihin yun. Sa mga sumunod na araw, tuluyang tumindi ang lamat sa pagitan ni Seraphine at Leandro. Pilit pa rin itong pinapakalma siya, ngunit napapansin niyang may bahagi pa rin ito ng sarili na nag-aatubiling maniwala na may kinalaman ng ina o kapatid niya sa lahat. Isang gabi, habang nasa lumang bahay si Seraphine at nag-aayos ng mga resibong kailangan ni Jovin, dumating si Leandro. Pagod ang mukha nito, gusot ang polo at halatang ilang gabi nang hindi maayos ang tulog. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Kung tungkol sa pagbalik ko sa mansyon, wag na, malamig na sabi ni Seraphine. Hindi, tungkol sa kumpanya. Napatingin siya rito. Mahinang tanong niya. Nag-angat ng tingin si Leandro, pero hindi nito masalubong ang mga mata niya.
May hinala na ako noon, pero hindi ko alam na ganito kalala. Hindi mo sinabi sa akin. Ayaw kitang madamay. Napatawa si Serafin, ngulit walang saya roon. Madamay? Leandro, muntik na akong mamatay. Matagal na akong dinamay. Tumahimik ang lalaki. Sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, parang hindi na siya makahanap ng salitang pwedeng ipangtapat sa sakit na nararamdaman ng asawa niya. Lumipas ang ilang araw at sa tulong ni Joven, natuntun nila si Nimia sa gilid ng lumang palengke sa kabilang barangay. Nasa ilalim ito ng sirang tolda, kasamang ilang supot ng lumang damit at bote. Nang makita si Serafin, agad itong nag-atubiling tumayo. "Ako to," sabi ni Serafin. "Hindi kita ipapahuli. Gusto ko nang malaman kung bakit mo alam ang tungkol sa bomba." Nag-alangan muna si Nimia bago magsalita. "Nakita ko sila." "Sino?" tanong ni Joven. "Yung lalaking matangkad na may cap at yung babaeng maputi na laging nakaayos. Si Maristela?" Mabilis na sabi ni Serafin. Napakurak si Nimia. "Hindi ko alam pangalan, pero nakita ko sila sa likod ng lumang bodega. May inaabot na pera sa lalaki. Tapos narinig ko pa." Napalunok ito. "Narinig ko yung salitang birthday surprise. Akala ko nung una biro lang, hanggang sa kinabukasan, nakita kong may ginagawa yung lalaki sa kotse." Nanlamig ang batok ni Serafin. "Bakit hindi ka agad nagsumbong?" tanong ni Mirel, na sumama rin sa paghahanap kay Nimia. Napayuko ang babae. "Sino bang maniniwala sa pulubi? Baka ako pa ang pagbintangan. Pero nung nakita kitang lalapit na sa sasakyan, hindi ko na kinaya." Nang marinig iyon, hindi na napigilan ni Serafin ang mapaluha. Sa lahat ng taong nasa paligid niya noon, sa mga mayayaman, sa mga edukado, sa mga nagbihis ng maganda at ngumiti sa party, ang nagligtas sa kanya ay isang babaeng halos hindi pinapansin ng lipunan. Bilang pasasalamat at bilang hakbang na rin sa pagbuo ng mas ligtas na buhay para sa sarili, nagsimula si Serafin na unti-unting ilayo ang sentro ng mundo niya sa mga Valenya. Sa tulong ni Mirel, Dindo at Belen, nakahanap siya ng maliit na commercial space malapit sa plaza. Hindi iyon kalakihan, pero sapat para sa pangarap na matagal na niyang gustong buuin. Sariling design studio. "Sigurado ka ba rito?" tanong ni Gaspar, habang tinitignan ang inuupahang pwesto na may kupas pang pintura at alikabok sa sahig. Ngumiti si Serafin sa unang pagkakataon matapos ang mahabang araw ng takot. "Opo, Tay. Hindi pa man ito maganda ngayon pero magiging maayos din. Gaya ko." Tinapik siya ni Dindo sa balikat. "Ayos yan. Ako bahala sa ilaw at mga sirang fixtures. Ako sa health permit mo kung kailangan," sabi ni Mirel. "Ako naman sa legal papers mo," dagdag ni Joven. Maging si Belen, na patagong dumalaw isang hapon, ay nag-abot ng maliit na supot ng pera. "Ipon ko yan. Hindi kalakihan pero gusto kong may ambag." Napaiyak si Serafin. "Hindi ko to matatanggap." "Tatanggapin mo." Putol ni Belen. Dahil ang babaeng muntik nilang patahimikin ay may karapatan ng magsimula para sa sarili niya. At sa loob ng maliit na espasyong iyon, habang pinupunasan niya ang maalikabok na salamin at pinaplano sa isip ang magiging ayos ng kanyang munting opisina, may unti-unting nagbabago sa kanya. Oo, may takot pa rin. Oo, wasak pa rin ang tiwala niya, lalo na kay Leandro na hindi niya alam kung kakayanin pa bang lubos na magbago. Pero sa unang pagkakataon matapos ang tangkang pagpapatay sa kanya, nakahawak si Serafin sa isang bagay na hindi kontrolado ng mga Valenya. Sarili niyang pangalan, sarili niyang pasya, at sarili niyang laban. Hindi pa tapos ang digmaan, hindi pa nahuhuli ang lahat ng dapat managot, hindi pa rin ganap na lumalabas ang katotohanan sa likod ng sabwatan. Ngunit malinaw na sa kanya na yon na ang buhay niya ay hindi na lang iikot sa pag-asa na balang araw ay mamahalin siya ng maling mga tao. Dahil minsan, ang tunay na simula ng pagbangon ay nagsisimula sa sandaling tanggapin mong ang bahay na matagal mong gustong matawag na tahanan ay siya palang unang nagtangkang gawing libingan ang buhay mo.
Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, maglaan ka muna ng ilang segundo para magkomento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa bawat lugar at sa bawat oras, may mga pusong sabay-sabay na sumusunod sa kwentong ito. Umaasang sa dulo ng sakit, may hustisyang darating para sa mga taong matagal nang inaapi. Hindi agad natutong huminga ng maluwag si Serafin kahit nagsimula na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa katunayan, habang inaayos niya ang maliit na design studio na balak niyang pangalan ng sarili niya balang araw, mas lalo lamang lumalalim ang bangungot na iniwan ng birthday na muntik na niyang ikamatay. Bawat tunog ng motor sa labas, bawat aninong dumaraan sa salamin ng inuupahan niyang pwesto, at bawat hindi kilalang numero na tumatawag sa cellphone niya ay sapat para manlamig ang palad niya. Pero sa kabila ng lahat, hindi na siya ang dating Serafin na nagtitiis lamang at umaasa na balang araw ay matatanggap ng maling mga tao. Ngayon, isa na siyang babaeng unti-unting natututong tumingin ng diretsyo sa takot. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga sample ribbon at lumang vase na bigay ni Mirel, dumating si Attorney Jovin Caldes. May dala itong brown envelope at tila mas mabigat kaysa karaniwan ang ekspresyon nito. "May kailangan kang makita," sabi nito. Napahinto si Serafin sa ginagawa. "Ano na naman iyon?" Inimbestigahan ko ang mga papeles ng kumpanya, pati ang ilang records na nakuha ni Leandro mula sa office ng mama niya. Umupo si Jovin sa lumang silya sa sulok, at mukhang hindi kanila basta lang gustong mawala. Naramdaman ni Serafin ang muling pagbigat ng dibdib. Umupo si Jovin sa tapat ni Jovin at dahan-dahang kinuha ang envelope. Pagbukas niya rito, isang dokumento agad ang tumambad sa kanya, isang insurance policy. Napatigil siya. "Nakapangalan sa akin?" tanong niya, halos pabulhong. Tumanggo si Jovin. "Oo." At ang nakakagulat, halos 4 na buwan matapos ang kasal ninyo ni Leandro, ito inasikaso. Mabilis niyang binasa ang dokumento. Nakasaad doon na sa oras na may mangyari sa kanya, may malaking halaga ng insurance na mapupunta sa legal beneficiary. At sa ibabang bahagi ng papel, malinaw na malinaw ang detalye na halos nagpamanhid sa buong katawan niya. "Valenia Family Holdings," basag ang boses niyang basa. Bakit nakahink sa kumpanya? Dahil doon nila gustong padaanin ang pera. Kapag namatay ka sa aksidente, malaking bahagi ng insurance ang pwedeng ipasok pansalba sa lumulubog na negosyo. Hindi man ito agad halatang konektado, malinaw sa mga papeles na ginamit ka bilang pinansyal na panangga. Hindi agad nakapagsalita si Serafin. Parang buglang lumiit ang silid. Ang mga dingding na kanina lamang ay puno ng pag-asa para sa bago niyang simulain ay tila sumikip. Bigla niyang naalala ang bawat pilit na ngiti ni Doña Isabel, ang napakagarbong paghahanda, ang mamahaling dress, ang susi ng kotse, at ang mga tinging nagtutulak sa kanya para sumakay na. Hindi iyon simpleng pagpapahiya. Hindi yun basta pagtangkang manakot. Planado pala ang lahat hanggang sa pinansyal na detalye ng kamatayan niya. "Ginawa akong puhunan." Bulong niya, nanginginig ang mga kamay. Tahimik na tumanggo si Jovin, at mukhang hindi lang si Doña Isabel ang sangkot. Sakto namang dumating si Leandro sa pinto ng studio. Nakita agad nito ang itsura ng asawa at ang mga papel sa mesa. Hindi na nito kailangang magtanong kung ano ang laman ng mga iyon. Parang alam na nito. "Sinabi mo na?" tanong nito kay Jovin. Dapat lang niyang malaman. Matigas na sagot ng abogado. Lumapit si Leandro pero umiwas ng bahagya si Serafin. "Totoo ba ito?" Diretso niyang tanong. Napapikit si Leandro sandali bago sumagot. "Oo." "Alam mo?" Hindi noong una, mabilis nitong sabi. Pero nang makita ang duplicate copy sa locked drawer ni Mama, doon ko lang naintindihan kung bakit galit na galit siya nang muntik kang hindi sumakay. Napatawa si Serafin pero walang anumang saya roon. "Muntik akong mamatay, Leandro. At sa loob ng ilang linggo, ang iniisip mo pa rin noon ay baka napagkakamalaman ko lang sila. Dahil sila ang pamilya ko,
Biglang tumaas ang boses ni Leandro, saka rin agad nagsisi. Hindi ko sinasabing tama ako, pero mahirap tanggapin na ang mismong nanay mo ang kayang planuhan ng ganon. Mas mahirap tanggapin na ang mismong asawa ko ay hindi man lang ako agad pinaniwalaan. Balik ni Seraphine. Tumahimik ang lalaki. Ang mga sumunod na segundo ay parang salamin na unti-unting nababasag pa sa itinan nilang dalawa. Naroon pa rin ang pagmamahal, oo, pero naroon din ang lamat na hindi na kayang takpan ng simpleng pagsuyo o paghihingi ng tawad. Hindi ko na kayang umasa sa, tiwalaan mo lang ako, Leandro. Mahina ngulit matigas na sabi ni Seraphine. Kailangan ko ng katotohanan, hindi lambing, hindi damay na huli na. Napayuko si Leandro. Kaya kong itama to. Hindi ikaw ang magtatama nito mag-isa dahil hindi lang ito tungkol sa atin. Kinagabihan, nagkaroon ng lihim na pagpupulong sa lumang bahay ni Gaspar. Naroon sina Seraphine, Joven, Mirel, Leandro, Dindo at maging si Belen na palihim na dumaan matapos ang trabaho sa mansyon. Sa simpleng mesa ng lumang sala, doon nila inilatag ang mga piraso ng puzzle na unti-unti nang bumubuo sa kabuuang sabwatan. Si Leandro ang unang nagsalita. May utang ang kumpanya kay Severino Quintanar na mas malaki pa sa una nating akala. Hindi lang ito basta business loan. May kapalit na mga permits, mga lupang pinapakonvert, at ilang ghost projects na ginawa para mailipat ang pera. Ghost projects? Tanong ni Mirel. Mga proyektong nasa papel lang, sagot ni Leandro. Pinapalabas na gumastos ang kumpanya, pero sa totoo, nililihis lang ang pondo. At dahil pabagsak na ang cash flow, desperado si Mama. Desperado enough para pumatay. Malamig na sabi ni Joven. Walang umimik. Sa isang sulok, tahimik na nakikinig si Gaspar. Nakahawak ito sa tungkod at tila pinipigilan ng sariling manginig sa sobrang galit. Nang salita ito, mababa ngulit matalim ang boses. Akala ko mapanghusga lang ang pamilya nila. Hindi ko inakalang aabot sila sa puntong kayang planuhan ang libing ng duhay ng anak ko. Bumigat ang hangin sa silid. Ako, mahina ngunit malinaw na sabi ni Belen, may isa pa akong gustong sabihin. Lahat ay napatingin sa kanya. Noong isang linggo, narinig ko si Doña Isabel at si Maristela sa maliit na den sa second floor. Akala nila walang pao kasi nasa garden ang lahat. Napalunok siya. Narinig kong sinabi ni Maristela, dapat noon pa natuloy. Kung sumabog yun, tapos na sana ang problema natin. Nanisig si Seraphine. Anong isinagot ni Doña Isabel? Tanong ni Joven. Sinabi niya, napapikit si Belen, pilit inaalala ang bawat salita. Hindi pa huli ang lahat, habang wala pang lumalabas na matibay na ebidensya, tayo pa rin ang may kontrol sa kwento. Naghigpit ang pagkakahawak ni Dindo sa baso niya. Mga demonyo. May ebidensya ka ba? Tanong ni Joven. Tumanggo si Belen sa kadahan-dahang inilabas mula sa bag ang lumang cellphone. Hindi ko akalain magagamit ko ito, pero simula nung nangyari ang birthday, lagi ko nang nire-record ang ilang usapan sa bahay. May nakuha ako. Agad lumapit si Joven at pinakinggan ang audio. Mahina ang simula, tunog ng yabag, pagbukas ng pinto, kalansing ng baso. Maya-maya, narinig ang boses ni Maristela. Kung sumunod lang siya sa script, tapos na sana tayo. Kasunod nito ang boses ni Doña Isabel, malamig at matigas. Huwag kang hysterical. Ayusin mo ang sarili mo. Hanggat tahimik si Bricks at walang magtuturo, ligtas pa tayo. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Seraphine. Hindi na ito hinala lamang, hindi na ito kutob, hindi na ito sakit na walang pangalan. May boses na, may detalye na, may katotohanan na. Hawak na natin sila, mahina ngunit madiing sabi ni Joven. Hindi pa, siningit ni Leandro. Kailangan pa nating iugnay si Severino, ang pera at ang insurance. Kapag kulang ang ebidensya, may mga tao siyang kayang suhulan. Sa puntong iyon, nagsalita si Tansing, nakakarating pa lamang at hingal sa paglalakad. May dala itong lumang metal box na balot ng tela.
Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta, sabi ng matanda. May matagal na akong itinatago. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay mga lumang resibo, photocopies ng ledger at ilang pirmahang dokumento. Ano ito? Tanong ni Seraphine. Galing sa dating accounting room ng kumpanya, sagot ni Tansing. Noong pina-renovate nila ang lumang office years ago, itinapon lang ang ilang kahon. May kutob ako noon na may mahalagang laman, kaya itinago ko ang ilan. Hindi ko maintindihan ang lahat, pero paulit-ulit kong nakita ang pangalan ni Severino Quintanar at ang mga initials ni Doña Isabel. Isa-isang tinignan iyon ni Jovin. Lalong tumindi ang seryosong anyo nito habang binabasa ang mga papeles. Hindi lang ito bayaran, sabi niya. Ito ang trail ng pera. May cash disbursements, may off-book transactions, at may codename na BM na malamang si Brix Montelar. Napatayo si Leandro. Kung ganon, pwede na nating iharap ito. Hindi pa tayo basta-basta aatake, sagot ni Jovin. Dapat sabay-sabay. Kapag umabanti tayo ng kulang, maglalaho ang iba sa kanila. Humalukipik si Mirel. Oops, keep Tagalog. Humalukipik si Mirel at tumingin kay Seraphine. Kaya mo ba? Dahil kapag sinimulan na natin ito, wala nang atrasan. Tumingin si Seraphine sa bawat taong nasa paligid niya. Sa amang ilang beses ng muntik mabasag ang puso dahil sa pinagdaraanan niya, sa mga kaibigang tumindig para sa kanya, sa asawang nagkamali ngunit ngayoy humaharap din sa sarili niyang dugo, at sa mga taong matagal na ring biktima ng katahimikan sa loob ng pamilyang Valenya. Kaya ko, sabi niya, hindi lang para sa akin, para rin sa lahat ng sinaktan nila. Makalipas ang 3 araw, dumating ang sandaling hindi inaasahan ng mga Valenya. May malaking board meeting sa main office ng Valenya Construction na andoon ang ilang stockholders, senior managers, accounting personnel at ilang partner investors. Pinatawag iyon ni Doña Isabel upang pakalmahin ang kumakalat na bulong-bulungan tungkol sa tangkang pagsabog sa birthday party ni Seraphine at sa problema sa pondo ng kumpanya. Nakaputing blouse at simpleng slacks si Seraphine nang dumating siya sa gusali, kasama sina Jovin, Leandro, Mirel at 2 pulis na hindi halatang otoridad sa unang tingin. Kasilod nila si Tansing at si Belen, parehong halatang kinakabahan ngulit desidido. Sure ka ba? Bulong ni Leandro sa kanya bago bumukas ang elevator. Hindi siya lumingon. Matagal na akong hindi sigurado, ngayon lang ulit. Pagbukas ng pinto ng boardroom, tumigil ang usapan ng lahat. Naandoon sa unahan si Doña Isabel, matikas pa rin, ngulit nang makita si Seraphine ay bahagyang kumunot ang noo nito. Katabi niya si Maristela, at sa kabilang dulo ay isang lalaking may edad, mamamahalin ng relo at may titig na parang ahas sa katahimikan, si Severino Quintanar. Anong ibig sabihin nito? Malamig na tanong ni Doña Isabel. Sumulong si Jovin at inilapag ang folder sa gitna ng mesa. Ibig sabihin nito, tapos na ang pagtatago ninyo. Nagsimulang magbulong-bulungan ng mga tao sa loob. Leandro, matalim na sabi ni Doña Isabel, anong kahibingan ito? Ngulit si Leandro ay hindi na umatras. Dapat noon ko pa ito ginawa, Mama. Sa sumunod ni mga minuto, isa-isang inilatag ni Jovin ang mga ebidensya. Ang insurance policy ni Seraphine, ang mga ledger at cash transactions, ang recording ni Belen, ang testimonya ni Nimia na nakahanda ng isulat sa affidavit, at ang mga dokumento na nag-uugnay kay Severino Quintanar sa iligal na paglipat ng pondo. Kasama rito ang tangkang pagsasabog kay Ginong Seraphine Valenya. Maraming sabi ni Jovin at ang paggamit sa kanya bilang insured asset para masalba ang kumpanyang nilubog ninyo sa katiwalian. Namutla si Maristela. Sinisiraan mo kami. Talaga ba? Tanong ni Seraphine. Sa wakas ay nagsalita rin. Kung paninira ito, bakit nanginginig ka? Napaatras si Maristela. Samantala, si Severino ay nanatiling kalmado. Mga paratang lang iyan, sabi nito.
Kung wala kayong criminal conviction, wala kayong... Hindi na nito natapos ang sasabihin nang pumasok ang dalawang otoridad na kasunod ng grupo. Kasabay niton ay ang pagdating ng isang lalaking may kamera at ID sa leeg, si Raf Celdran, pinsan ni Mirel na mamahayag. Hindi siya basta inimbitahan para sa chismis, kundi bilang saksi sa posibleng pagtatangkang takpan muli ang katotohanan. "Ano ito?" sigaw ni Doña Isabel. "Ito," sabi ni Serafin habang tuwid na nakatingin sa biyanan niya, "ang araw na hindi na kayo makakapili ng kwento sa ibang tao." Sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ng pamilya Valenia, walang panginginig sa boses ni Serafin. Wala nang hingi-hingi ng pahintulot. Wala nang tahimik na pagtitiis. Ang babaeng minsang tinuring nilang mahinang manugang ay nakatayo na yon sa gitna ng silid na dati para lamang sa mga makapangyarihan. At sa harap ng lahat, nagsisimula ng gumuho ang imperyong itinayo nila sa yabang, pandaraya, at planong dugo. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, may mga taong sabay-sabay na sumusubaybay sa laban ni Serafin, umaasang sa dulo ng matinding sakit, may hustisyang darating at may buhay na muling bubuo mula sa pagkawasak. Sa loob ng boardroom niyang Valenia Construction, tila huminto ang ikot ng mundo sa ilang segundo matapos sabihin ni Serafin ang mga salitang matagal nang walang may lakas ng loob na iharap kay Doña Isabel at sa mga kasabwat nito. Walang umimik agad. Ang ilan sa mga stockholder ay nagtinginan. Ang ilang empleyado ay halatang hindi makapaniwala. Sa dulo ng mesa, naninigas si Maristela, habang si Severino Quintanar ay pilit pa ring pinananatiling ang malamig niyang mukha kahit halatang nagsisimula ng umurong ang kumpiyansa nito. Si Doña Isabel ang unang nakabawi. "Leandro, sabihin mo sa kanila na kalokohan ito. Sabihin mong ginagamit lang siya para siraan ang pamilya natin." Tahimik na nakatayo si Leandro pero hindi na siya ang parehong lalaking dating natutulala sa tuwing kailangang mamili sa pagitan ng asawa at ina. Ngayon, sa unang pagkakataon, tuwid siyang tumingin sa matanda. "Hindi ko na kayang magsinungaling para sa inyo, Mama." Parang sinampal si Doña Isabel sa harap ng lahat. "Ano? Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa iyo, ito ang ibabalik mo? Isang kahihiyan?" Hindi po kahihiyan ang katotohanan. At hindi rin po pagmamahal ang paggamit sa buhay ng ibang tao para lang iligtas ang pangalan ninyo. "Abat," siningit ni Maristela sabay tayo. "Kuya, nababaliw ka na. Isang babae lang ang pinaniniwalaan mo kaysa sa sariling pamilya mo?" Hindi na napigilan ni Serafin ang sumagot. "Pamilya?" Ulit niya. Malamig ang boses. "Pamilya ba ang tawag sa mga taong naghanda ng handaan para panoorin akong sumabog?" Nanahimik ang buong silid. Maging ang ilang senior manager na noon ay halatang takot magsalita ay napayuko. Marahil sa unang pagkakataon, malinaw na nilang nakikita na ang mga chismis at kutob sa paligid ng kumpanya ay hindi lamang simpleng intriga. Tunay pala iyong kasamaan na matagal nang tinatakpan ng marangyang damit at mga apelidong kinatatakutan ng marami. Lumapit si Attorney Joven Caldes at isa-isang inilatag ang mga dokumento sa mesa. Ipinakita niya ang insurance policy, ang ledger ng mga illegal na transaksyon, ang listahan ng mga off-book transfers, at ang audio recording ni Belen. Pagkatapos niton, nagsalita ang isa sa mga kasamang otoridad at ipinaliwanag na nakahanda na ang kinakailangang reklamo para sa pagtatangkang pagpatay, conspiracy, insurance fraud at iba pang kasong pinansyal. "Ayokong marinig ang recording na iyan!" Biglang sigaw ni Maristela. Ngunit huli na, pinatugtog ni Joven ang audio sa harap ng lahat. Narinig sa silid ang sariling boses ni Maristela. Kung sumunod lang siya sa script, tapos na sana tayo. Kasunod nito, ang boses ni Doña Isabel. "Hanggat tahimik si Briggs at walang magtuturo, ligtas pa tayo." Parang nabasag ang natitirang pagtatanggol ng magkabilang kampo. Ang ibang stockholders ay agad na napaatras sa kanilang mga upuan. May isa pang direktor ng kumpanya na napamura sa ilalim ng hininga.
Maging si Severino, na kanina'y maangas pa, ay tuluyang napakunot ng noo nang marining ang diritsahang ugnayan ng kanyang pangalan sa mga dokumento. "Fabricated!" sigaw ni Doña Isabel. "Peke iyan! Minanipula ninyo!" Ako ang magpapatunay na hindi peke ang narinig nila. Lahat ay napalingon sa pinto. Naandoon si Nimia, nakasuot pa rin ng payak na damit, ngunit ngayon ay hindi na siya mukhang aninong nagtatago sa gilid ng bakod. Kasama niya ang isang babaeng social worker at isang pulis. Hindi na siya dumating bilang pulubi na pwedeng itaboy. Dumating siya bilang saksi. Ako ang nakakita kay Maristela at sa lalaking tinatawag ninyong Bricks sa likod ng lumang bodega, sabi ni Nimia, bahagyang nanginginig ang boses. Ako rin ang nakakita sa lalaking iyon na may ginalaw sa sasakyan noong gabi bago ang birthday. "Sinungaling!" sigaw ni Maristela. Napaatras si Nimia, mulit mabilis siyang nilapitan ni Seraphine at hinawakan sa kamay. Isang simpleng hawak iyon, pero sapat para palakasin ang loob ng babaeng minsang hindi pinaniwalaan ng mundo. "Hindi na siya nag-iisa ngayon," sabi ni Seraphine. Sa puntong iyon, tuluyang nagbago ang ihip ng hangin sa boardroom. Ang mga otoridad ay lumapit kay Doña Isabel, kay Maristela, at kay Severino upang ipabatid na kailangan nilang sumama para sa mas malalim na investigasyon. Nagtangkapang manlaban ni Doña Isabel, hindi sa pisikal, kundi sa mga salitang sanay siyang gamitin bilang sandata. "Kilala ba ninyo kung sino ako?" Mariin itong sabi. "Isang tawag ko lang." "Matagal na po siguro kayong nakakatawag para maitago ang lahat," putol ng opisyal. "Pero ngayon, may sapat ng basihan para hindi na kami tumalikod." Sa unang pagkakataon, nakitang namutla si Doña Isabel hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tunay na takot. Si Maristela na may tuluyang nawala ang yabang. "Mama, may gagawin ka, di ba?" sabi nito habang umiiyak. "Hindi pwedeng ganito lang." Pero hindi na makasagot ang ina niya. Samantala, si Severino ay nanatiling tahimik. Nang tangkay nitong tumayo at umalis, agad itong hinarang ng otoridad. Ipinakita rin ni Jovin ang karagdagang papeles mula sa mga ledger na nakuha ni Tansing, bagay na nag-uugnay sa mga shelf transactions nito sa lumang bodega at sa mga ghost projects ng kumpanya. Tuluyan ng bumagsak ang dingding na matagal nilang itinayo. Sa mga sumunod na linggo, naging usap-usapan sa buong lalawigan ang kaso. Araw-araw ay may bagong detalye. Lumabas ang pangalan ni Bricks Montelar na kalaunay nahuli rin sa tulong ng mga pahayag at papeles na nakalap. May ilang dating empleyado ng kumpanya na unti-unting naglakas na loob na magsalita. May supplier na nagpahayag na dati na siyang pinipilit gumawa ng peking billing. May dating accountant na nagpatunay sa mga butas sa records. Habang tumatagal, lalo pang nahahayag ang lawak ng katiwalian sa likod ng apelyidong minsang kinatatakutan ng marami. Ngunit kahit na nagsisimula ng manaig ang hustisya, hindi ibig sabihin nun ay gumaan agad ang buhay ni Seraphine. Sa katunayan, doon pa lamang nagsimula ang isa pang mas tahimik na laban. Ang laban para buuin muli ang sarili. May mga gabi pa ring nagigising sa gitna ng dilim, pawis na pawis dahil sa panaginip na muli siyang nakatayo sa harap ng sasakyan. Hawak ang susi habang may mga matang nakatingin at naghihintay na sumabog ang lahat. May mga araw din hindi niya kayang makarinig ng malakas na tunog nang hindi nanlalamig ang likod niya. Minsan kapag may biglang tumatawag sa kanya ng hindi kilalang numero, nanginginig pa rin ang kamay niyang sumagot. Dahil dito, si Dr. Mirel mismo ang nag-udyok sa kanya na magpa-trauma therapy sa isang espesyalista sa karating bayan. "Hindi ka hinaan ng humingi ng tulong," sabi ni Mirel habang magkausap sila sa studio. "Napakatapang mo, Sefi, pero kahit ang pinakamatapang, kailangan ding magpahinga at maghilom." Unti-unti, tinanggap iyon ni Seraphine. Kasabay ng pagaling ng isip at puso niya, ay ang unti-unting pag-usad ng bago niyang buhay. Tuluyan niyang binuksan ang maliit niyang design studio at pinangalanan itong Nimia Creations, hindi lamang bilang pasasalamat sa babaeng nagligtas sa kanya, kundi bilang paalala na minsan, ang mga taong itinuturing na wala ng lipunan ang siyang tunay na may lakas ng loob na tumindig sa tama. Nang mabasa iyon ni Nimia sa simpleng karatula sa labas ng studio, napaiyak ito.
Hindi ko akalaing may taong magpapahalaga sa akin ng ganito, sabi nito. Hinawakan ni Seraphine ang balikat niya. Kung wala ka, wala na siguro ako. Hindi lang buhay ko ang iniligtas mo, pati pagkakataon kong mabuhay ng totoo. Sa tulong ni Dindo, Belen at ilang dati niyang kliyente na bumalik dahil sa galing niya, unti-unting sumikat ang Nimya Creation sa bayan. Mula sa simpleng flower arrangements, lumawak iyon sa event styling para sa kasal, debut at community events. Kahit hindi marangya ang simula, bawat sentimo ng kinikita roon ay may kasamang dignidad na sarili niyang pinaghirapan. Samantala, si Gaspar ay naipagamot ng mas maayos. Sa pera mula sa lumalaking negosyo at sa tulong ng ilang kaibigan, nakapagpatuloy siya sa mas regular na therapy. Hindi man bumalik ng buo ang dating lakas nito, luminaw ang pagsasalita niya at lumakas ang katawan niya kumpara noon. Isang hapon, habang magkatabi silang umiinom ng salabat sa harap ng bahay, tinitigan siya ni Gaspar at ngumiti. Anak, naalala mo nung tinanong kita kung kailan ka magiging masaya para sa sarili mo? Ngumiti si Seraphine. Opo, tay. Ngayon, nakikita ko na. Napatingin siya sa munting hardin na ipinatanim ni Tansing sa gilid ng bahay, sa bagong pintura ng pader na si Dindo ang tumulong mag-ayos, at sa simpleng katahimikang bate ay wala sa buhay niya. Hindi man perpekto, totoo iyon. Hindi ipinahiram, hindi peke, hindi may kasamang patibong. Tungkol naman kay Leandro, hindi naging madali ang lahat. Pagkatapos ng pag-aresto sa kanyang ina at kapatid, pinili muna nitong lumayo. Hindi dahil tumatakas siya, kundi dahil kailangan din niyang harapin ang matinding hiya, pagkawasak at guilt na iniwan ng lahat. Binitiwan niya ang posisyon niya sa Valenia Construction at tumulong sa legal na paglilinis ng mga natitirang maaayos pang records ng kumpanya upang maprotektahan ang mga empleyadong walang kinalaman sa katiwalian. Mahigit 1 taon din silang halos walang direktang usapan ni Seraphine maliban sa ilang formal na update tungkol sa kaso at sa legal na aspekto ng kanilang kasal. Ngunit dumating ang panahon na muli silang pinaglapit ng isang bagay na hindi na umiikot sa sugat ng nakaraan. 2 taon matapos ang insidente, nagsagawa ang lokal na simbahan at munisipyo ng isang outreach program para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pananakot sa loob ng sariling tahanan. Isa ang Nimya Creation sa mga nag-volunteer para sa simpleng venue setup at flower arrangements. Pagdating ni Seraphine sa covered court, nakita niyang isa sa mga nakikipag-coordinate sa logistics ang isang lalaking pamilyarang tindig, si Leandro. Mas payat na ito kaysa dati, hindi na kasing kinis ng dating bihis, pero sa unang pagkakataon, mukhang itong totoo. Walang yabang, walang takip, walang anino ng pamilyang matagal nitong kinublihan. Lumapit ito sa kanya ng may pag-iingat. Hello? Hello? Sagot niya. Saglit na katahimikan. Ako ang nag-volunteer sa transport ng supplies. Hindi ko alam na kasama ka. Kasama ako. Palagi. Tumanggi si Leandro sa kamarahang ngumiti. Bagay sa'yo. Alin? Yung buhay na ikaw na ang pinili. Hindi agad nakasagot si Seraphine. Maraming sugat ang hindi kayang burahin ng isang mabuting linya o isang tahimik na ngiti. Pero sa sandaling iyon, naramdaman niyang may bahagi ng puso niyang hindi nagalit. Maingat na lamang. At minsan, ang maingat na puso ay hindi sarado. Natuto lang. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahan silang muling nag-usap. Hindi na bilang lalaking umaasa na patawarin agad at hindi rin bilang babaeng handang bumalik sa dating pagkatao, kundi bilang 2 taong dumaan sa apoy at piniling hindi doon magwakas. Hindi mabilis ang lahat, hindi madali, pero totoo. At doon nagsimulang mabuo ang panibagong anyo ng relasyon nila. Mas tahimik, mas maingat, ngulit mas may gulugod kaysa dati. Sa huli, dumating ang araw ng panibagong kaarawan ni Seraphine. Hindi iyon ginanap sa mansyon.
Hindi iyon puno ng pekeng ngiti, mamahaling alak o mga matang may lihim na balak. Sa halip, idinaos iyon sa bakuran ng bagong bahay na ipinagawa niya para sa sarili niya, kay Gaspar at sa mga taong tunay na naging pamilya niya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. Nandoon si Mirel, Jovin, Dindo, Belen, Tansing, Nimia at ilang matagal nang naging suki at kaibigan ng studio. Maging si Leandro ay naroon rin, hindi bilang sentro ng dabi, kundi bilang taong marunong ng rumespeto sa distansya at halaga ng katahimikan. Sa gitna ng simpleng handaan, iniagot ni Gaspar sa anak ang isang maliit na kahon. Nang buksan iyon ni Serafin, isang pares ng susi ang tumambad. "Para saan po ito?" natatawang tanong niya. "Sa bago mong opisina sa second branch," sagot ni Gaspar, proud ang mga mata. "Hindi na sasakyan, hindi na patibong, susi na sa pinaghirapan mo." Napaiyak si Serafin. Tumayo si Nimia at pumalakpak. Sumunod sina Mirel, Dindo, Belen at ang iba pa. Sa simpleng sandaling iyon, walang sumisigaw, walang nagyayabang, walang nagtutulak sa kanya sa bingit ng kapahamakan. Tanging mga taong pinili siyang mahalin ng walang kapalit. At habang hawak niya ang susi ng sariling pinaghirapang pangarap, naalala niya ang araw na muntik na siyang sumakay sa sasakyan na dapat sana'y kikitil sa buhay niya. Akala noon ng mga taong may balak ay matatapos ang kwento niya sa isang pagsabog. Hindi nila alam, doon pala magsisimula ang tunay niyang buhay. Ang babaeng dating minamaliit sa hapag ng mayayaman ay ngayon may sarili ng pangalan, sariling negosyo, sariling tahanan at sariling tinig na hindi na kayang patahimikin ni numan. At sa dulo ng lahat, napatunayan ni Serafin na ang pinakamagandang ganti ay hindi lamang ang maparusahan ang mga nanakit sa iyo, kundi ang mabuhay ng buo, marangal at masaya, sa paraang hindi na nila kailanman kayang sirain.